hindi laging puno ng tagumpay. May mga panahong tayo naghihintay. May mga panahong tayo nawawalan. May mga panahong tila tahimik ang langit at walang kasagutan ng ating mga panalangin. Sa mga sandaling iyon, Madaling magtanong, Nasaan ka, Lord? once, the world adored me. Lahat ng videos ko puno ng katatawanan. And millions of people tune in just to watch me. Mapa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, lahat. Kung saan pwede akong makita. Tuloy-tuloy ang pera, ang mga likes walang hinto. Pati gifts from fans, digital man o literal. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang ikot ng mundo ko. Sa mga videos ko, lagi akong masaya. Ngunit sa likod ng kamera, hindi ko na mawari kung sino talaga ako. At habang tumatagal, hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Pagod na ako. Pagod na akong mabuhay sa mga expectation ng mga tao. Ayoko na. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Ngunit, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hello po. Pasensya na po at nag-message ako sa inyo dito sa IG. Dati po akong fan ng videos nyo. Hindi ko po alam kung anong meron. Pero, nagka-urge lang po ako na i-message kayo ngayon. Siguro sign ni Lord yon sa akin para sabihin sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Kung ano man po ang pinagdaraanan ninyo ngayon. Nandyan lamang ang Diyos natin na naghihintay sa tawag mo sa Kanya. At lagi nyo pong tatandaan ang sabi sa Romans 8:18. Anumang problema ang naranasan mo ngayon ay walang-wala sa kaligayahan at kaluwalhati ang kayang ibigay ng Diyos sa atin sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, nang dahil sa isang mensahe na hindi ko inaasahan, natutunan ko na ang tunay na kagalakan ay hindi natin matatagpuan sa mundong ito, kundi sa presensya at salita ng ating Panginoon. Hindi na para sa kasiyahan ng mundong ito, kundi para sa karangalan ng ating Panginoon. Ngunit dahil doon ay tila tinalikuran na ng mundo ang buhay ko. Bumaba ang views, nabawasan ang likes, maraming tao ang lumayo. Others unfollowed me saying hindi na ako katulad ng dati. Sa kabila ng lahat ng ingay, hindi ako natinag. Natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Kahit siguro hindi na ako sikat ngayon, hindi ako pinagkulang ng Panginoong Diyos. Dahil mas mahalaga sa akin ang approval ng Diyos kaysa papuri at palakpak ng mga tao. Ay, wala nang laman. May mga gabi na hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos. May mga panahon na gusto ko nang magreklamo sa Diyos. Hindi ko halos tubos maisip kung bakit ngayon hindi na sumasapat ang sinasahod ko. Ang taas ng mga bilihin, pero yung sahod ganun pa din. Ang dami pang bayarin. Pero araw-araw may dumarating. Minsan may nag-aabot ng pagkain. Minsan may biglang sideline. Hindi kami mayaman. Hindi rin naging madali. Pero hindi kami pinabayaan. Natutunan ko na ang provider namin ay hindi trabaho, hindi pera, kundi ang Diyos. God always breaks through all my struggles. Not only He provides, He sustains.
May mga araw na gusto ko nang tumigil sa pag-aaral. Dahil pag uwi ko, wala nang baon para bukas. Minsan, wala pang pamasahe. Naiinggit ako sa mga kaklase ko. Bakit sila meron? Bakit kami wala? Pero gabi-gabi, naririnig ko si Mama. Anak, magtiwala tayo sa Diyos. At naghintay kami. Hindi isang araw, hindi isang linggo, kundi maraming taon. At sa bawat araw na halos sumuko ako, may himalang dumarating. May scholarship, may tumulong, may nagbigay ng pagkakataon. Ngayon, hawak ko na ang diploma ko. Akala ko tapos na ang pangarap ko, pero ang Diyos ang nag-sustain ng kinabukasan ko. Hindi dahil malakas ako, hindi dahil matalino ako, kundi dahil tapat ang Diyos. Bago pa man magsimula ang pandemic, napakaganda ng buhay ko. Maayos na trabaho, mataas sa sahod, masayang pamilya. Parang secured na lahat. Wala nang kailangang isipin pa. Sa community quarantine dahil sa COVID-19. Ang mahigpit na ipatutupad ang social distancing measures. Yung coronavirus pandemic po kasi global. Ayon sa Department of Health, umakyat na ang kabuang kaso sa 111. Malaking hamon sa lahat dito ngayong hapon ay yung paglabas nga ng enhanced community quarantine. Paano na? Paano na kaya ako? Makakasurvive pa kaya? Wala na nga ba ang lahat ng pinaghirapan ko? Savings ko, trabaho ko, at ang pamilya ko. Pero sabi nga sa Psalm 55 verse 22, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken." Days of hunger, nights of prayer, kahit mahirap, may lakas pa rin. Neighbors help. Blessings came. At ang pag-asa, hindi kailanman mawala. Magsarado man ang pinto ng mundong ito, magbubukas ng panibago ang Panginoong Diyos, and He will sustain us. Breakthrough was born sa ating paghihintay. Nawalan man ang approval ng tao, natagpuan ko ang approval ng Diyos. Hindi man kami naging mayaman, hindi kami nagkulang. Hindi natapos ang pangarap ko dahil dinala ako ng Diyos sa aking kinabukasan. Nawalan man ako ng trabaho, hindi ako nawalan ng Diyos. Magkakaiba ang pinagdaanan, magkakaiba ang laban, pero iisa ang napatunayan. The Lord sustained us.
sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo nang may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo, maglilingkod sa'yo nang may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman, kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin